Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. Ayan, dito tayo ngayon sa Makati. Ayan, Amor Solo Street. At mula po dito ay ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon patungkol sa pagiging positibo sa buhay. Salamat po sa inyong walang sawang support sa ating channel. At kung bago ka lang sa channel ko ay don't forget to like, share, and subscribe. Paki-hit na rin po ng ating bell icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. So maraming salamat. God bless. Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 4 hanggang 9. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Bakit mahalaga ang pagiging positibo sa buhay? Ang pagiging positibo sa buhay ay mahalaga dahil ito ay pagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ayon sa turo ng simbahan, ang positibong pananaw ay bunga ng malalim na pag-asa, hope, at pagtitiwala, trust sa Diyos na laging gumagawa ng mabuti para sa atin. Ang positibong pag-iisip ay nagpapahusay sa immune system. Ang isang positibong saloobin ay tumutulong sa iyo na labanan ang sakit. Mayroong matinding koneksyon sa pagitan ng utak, ugali at kaligtasan sa A merry heart, do it good like a medicine. Proverbs 17:22. A joyful, positive emotion state has a beneficial healing effect on a person's overall health and highlights the connection between mental well-being and physical health, while contrasting it with a broken spirit which can drain strength detrimental. This concept is supported by modern science, which shows that positive emotions can help reduce stress, lower blood pressure, and boost the immune system. A merry heart is healing. A cheerful and joyful disposition has a beneficial and even medicinal effect on a person's health. A broken spirit is damaging. In contrast, a broken spirit or downcast, negative outlook can have draining and detrimental effect on both mental and physical health. Ang pag-iisip ng mga positibong bagay ay parang elemento na sumasabay sa kilos at gawa. Ang pagiging positibo sa paniniwala, pamamaraan at kilos ay nagdudulot ng kalinisan ng puso at katiwasayan ng pag-iisip. Nagiging makulay pa rin ang buhay kahit panahon man ay tag-ulan at tag-araw. Bakit mahalaga ang pagiging positibo? Number 1, ang pagiging positibo ay bunga ng pananampalataya sa Diyos. Sa lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Roma, Kabanatang 8, Talatang 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
Kapag naniniwala tayo na may plano ang Diyos sa bawat pangyayari, nagiging madali para sa atin na manatiling positibo kahit nasa gitna ng hirap. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas ng loob upang magpatuloy. Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11. Sapagkat batid ko ang panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang paniniwala na may magandang plano ang Diyos para sa ating buhay, ang pananampalataya, ang nagdadala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Pilipos, Kabanatang 4, talatang 4-7. Magala kayo sa Panginoon lagi. Iniulit ko, magala kayo. Ipakita ninyo sa lahat ang inyong kabutihan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip kay Kristo Jesus. Tinuturuan tayo ni San Pablo na maging masaya at positibo, hindi dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang panalangin, pananampalataya at pasasalamat ay daan tungo sa kapayapaan ng isip at puso. Ang pagiging positibo ay isang tugon ng pananampalataya. Sa halip na magreklamo, magpasalamat tayo. Sa halip na matakot, magtiwala tayo. Sapagat ang pusong puno ng Diyos ay pusong puno ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Ikalawa, ang pagiging positibo ay nagpapalakas at nagpapatibay ng pag-asa. Saint Thomas of Aquinas, hope as a theological virtue by which men seek an arduous but possible good. Hope offers us joy and courage which sustains us in times of trial. Hope allows us to live, grow, and persevere in faith. Ang pag-asa ay hindi humahantong sa pagkadismay, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Roma, Kabanatang 5, talatang 5. Ang taong may pag-asa ay nakakakita ng liwanag kahit sa dilim. Ito ang tunay na positibong pananaw. Hindi pagbabaliwala sa problema, kundi pagtitiwala na ang Diyos ay laging kasama at may magandang dahilan sa lahat ng bagay. Ang pagiging positibo ay bunga ng pagtitiwala. Kapag masaya tayo sa kalooban ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan at katuparan. Ang kasiyahan sa Diyos ay nagdadala ng tunay na kaligayahan sa puso. Ikatatlo, ang pagiging positibo ay nagpapakita ng kababaang loob at pagtanggap. Ayon kay Santo Papa Juan Pablo II, ang tunay na Kristiyano ay laging masigla sapagat alam niya ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagiging positibo ay hindi dahil sa kakayahan natin, kundi dahil sa kababaang loob na tanggapin na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang positibong pananaw ay bunga ng Espiritu Santo. Ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng ating pag-asa at kagalakan. Kaya't ang ating pagiging positibo ay tanda ng pusong puspos ng Espiritu Santo. Ikaapat, ang pagiging positibo ay nagiging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Kapag nananatili tayong masigla at may pag-asa sa gitna ng unos, nakikita ng iba si Kristo sa ating buhay. Tulad ng sabi ni San Francisco de Sales, ang isang pusong masaya ay tanda ng pusong umiibig sa Diyos. Ang ngiti, kabaitan at pag-asa ay nagiging paraan upang ipakita sa mundo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang pagiging positibo ay isang tugon ng pananampalataya. Sa halip na magreklamo, ang pagiging positibo ay hindi pagkukunwari, kundi pagpili na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras.
Kapag ang puso ay puno ng pananampalataya, nagiging malinaw na kahit sa hirap, may biyayang dala ang bawat araw. Panginoon, turuan mo akong manatiling positibo sa kabila ng mga pagsubok. Palakasin mo ang aking pananampalataya at pag-asa upang sa bawat araw ay makita ko ang iyong kabutihan. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.